haga ng alibughang anak. Ang kabataang iyon ay bumalik sa bahay na marumi, nahihiya, walang mayaalok. At ano ang ginawa ng ama? Niyakap siya, binigyan ng bagong damit at naghanda ng piging. Halos hindi makapaniwala ang anak na may lugar pa rin para sa kanya sa bahay na yon. Sa katulad na paraan, kapag dumating tayo sa langit, tatanggapin tayo ng may piging. Hindi dahil tayo ay mabuti, kundi dahil tayo ay iniingatan at dinala doon ng pag-ibig ni Kristo. Ito ay magiging isang pagdiriwang na may kosmikong proporsyon, at tayo ang magiging mga espesyal na panauhin. Naaalala ko kung ilang beses akong nangaral sa mga libing, na tinitingnan ang mga pamilyang wasak ng sakit ng paghihiwalay. Ngunit palagi kong inuulit ang parehong katotohanan, ang mga nasa kay Kristo ay hindi nawawala, nauna lamang silang dumating sa bahay. At kung paanong binago ng mga salitang iyon ang kapaligiran, ang mga luha ng kalungkutan ay humalo sa mga luha ng pag-asa. Dahil may katiyakan na, isang araw, ang lahat ng kabilang kay Kristo ay magkikita muli, hindi na sa mga burol ng libingan, kundi sa isang walang hanggang piging ng kagalakan. At alam mo kung ano ang mas kahanga-hanga. Hindi lang tayo tatanggapin sa anumang paraan. Isinulat ni Judas na ihaharap tayo sa harap ng Diyos ng may malaking kagalakan. Isipin ang tagpo, nagagalak ang mga anghel, ang iglesia ay nagkakatipon sa isang koro, at ikaw ay tinatanggap ng may palakpakan mula sa kalangitan. Tila mapangahas ang pag-isip ng ganito, ngunit iyan ang pangako ng Diyos. Magkakaroon ng piging sa langit dahil sa iyong pagdating, tulad ng nagkaroon ng piging para sa alibughang anak. Tingnan din ang kasaysayan ni Agustin ng Hipona. Siya ay isang kabataang lalaki na nabahiran ng mga kasalanan, kalayawan, at labis-labis. Marami ang magtatapon sa kanya bilang isang nawawalang kaso. Ngunit naabot siya ni Kristo, binago ang kanyang buhay, at inakay siya sa kaluwalhatian. Ngayon naaalala natin si Agustin hindi bilang ang immoral na makasalanan na siya noon, kundi bilang isang taong ginamit ng Diyos upang pagpalain ang mga henerasyon. Iyan ang naghihintay sa atin, hindi ang alaala ng mga pagkakamali, kundi ang pagdiriwang ng biyaya na nagpaluwalhati sa atin. Marahil ay magtatanong ka, pero ako, na may napakaraming kasalanan,